Ano bang opening song? Yun. Hi to 1 million. Bakit Chochi, asan ka na? Anong awitin natin? Oh, hindi wala. Yung mama. Ay, salamat, Sister Julia. Thank you, thank you. Anong awitin natin? Sige first. Sige first. Sige. Oh. Sige first. Yung gitara, hindi. Natabunan na yung nagdala. Oh, sige na. Sige first. Parang multo yung paksa natin. Sige. Sige first. Sige first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sige first the Kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tayo'y manalangin. Mahabagin naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po ang iyong dakilang pangalan, luwalhatiin ka magpakailanman. Panginoon, maraming salamat po na muli kami inyong tinipon sa lugar na ito upang aming pong pag-aralan ang inyong pong pag-ibig sapagkat ang inyong muling pagdating ay napakalapit na. Nawa sa aming pong pag-aaral ng banal kasulatan, hinihiling po namin na inyo po kami bigyan ng karunungan, mga espiritual na kaalaman, na habang kami po ay natututo, ay lalo naming kikilalaning lubos na ang aming personal na tagapagligtas, personal na kaibigan, na tumutubos hindi lamang sa lahat ng uri ng kasalanan, kundi sa pangamba, sa takot, sa alalahanin, sa lahat ng kabagabagan, sa lahat ng kagulumihanan, ay doon niyo po kami inililigtas. Inililigtas niyo rin po kami sa lahat ng pagdududa. Kaya maraming salamat po na sa mga oras na ito ay gumagawa kayo ng paraan na maalis sa amin ang mga inihahagis ni Satanas na mga butil ng pag-aalinlangan. Tulungan niyo po kami na habang sinusubaybayan namin ang inyong dakilang pag-ibig, ay mapalapit sa amin ang larawan ng aming Panginoon Hesus at ang ugali na kung saan ay kami po ay na namamagnet, na nababatubalani at nadadalumat namin na kayo po ang pinakamay akda ng lahat sa aming Panginoon, na sasampalatayanan namin na mula sa mga oras na ito hanggang sa dumating ang mapala na pag-asa, na kayo po ang gagawa ng paraan ng aming kaligtasan. Maraming salamat po sa lahat ng kapangyarihan, ang mga banal na anghel na kung saan ay nagbabantay sa amin at nangangalaga sa aming kaisipan, na kung saan ang lugar na ito ay inyo pong pinapalayas ang anumang uri ng pagtatalo o sigalot o mga maling ideya, na kung saan si Satanas
ay walang puwang sa 4 na sulok ng silid na ito. Patawad po sa aming mga kasalanan, mga pagkukulang, ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng kaluwalhatian, ang maitaas lamang. Walang iba kundi ang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Ito po ang aming samot dalangin, alang-alang lamang sa matamis na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Magandang hapon mga kapatid. Ngayon po ay sumilid sa isipan ko na maganda yung paksa po natin kasi wala pong iba kundi ang propesya. May kinalaman po sa maliit na sungay sa 725. Subalit medyo nabago mga kapatid dahil sa March 29 meron pong magaganap na bautismo. Kaya ang ipapaksa muna natin ay bautismo ayon sa Biblia. Yun. Sa kanila lang yan ha. Kasi importante kasi ito para maintindihan natin ito. No? Kasi meron kasi mga damdamin na hindi muna ako magpapabautismo. Gusto ko muna pag-aralan ko muna yung Biblia. Ganon. At meron namang iba na sumasampalataya sila kahit wala pa silang masyadong nauunawaan tungkol sa Biblia, pero malakas ang kanilang pananampalataya na si Jesus Christ ang kanilang patnugot. Kaya nagpapabautismo sila. Pero ano nga ba yung point ng Biblia, mga kapatid? Ano ang bautismo ayon sa Biblia? Na ang bautismo, Sister Eva, sa Biblia ay isang mahalagang seremonyang Kristiyano. Seremonyang Kristiyano ito eh. Kasi merong tinatawag na seremonya sa Old Testament. Pero pagdating sa bagong tipan, meron din palang mga bagong seremonya. Seremonyang Kristiyano. Junior. No? So dito, pinapatunayan ng Biblia Dalian. na itong seremonyang ito ay biblical ito, mga kapatid. So ilan po ang wastong bautismo ayon sa Biblia? Pwede kong basahin natin sa Efeso chapter 4 verse 5. Selfie. Efesos chapter 4, verse 5. Basa? Makibasa. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So bagaman, Sister Eva, bagaman ang Biblia ay nagsasabi na iisang bautismo lamang, gayunman ang sangkakristyano ay nababahagi tungkol sa mga paraan. Di ba? May yung iba, ang ginagawa nila, winiwisik. Yung iba naman, nilulubog. Yung iba, binubuhusan. So, iba't ibang paraan. So, ano nga ba ang tamang pagpapabautismo? Yung salitang bautismo, galing kasi yan sa salitang Griego na baptizo. Sister Eva. Kung meron kang maganda mag-download ka rin ng Bible apps na may nakalagay na Greek. Kita mo dun yung word na baptizo ay immersion o paglulubog. Tatakpan mo yung sa likod. Lulubog siya. Hindi siya ibiwisik, Yan. hindi sprinkling, Aba. hindi rin buhos, kundi lulubog siya. So yun talaga ang bautismo o baptizo sa Greek word. So ang bautismo ay isang mahalagang hakbang sa buhay ng Kristiyano. Kasi ang tanong is, gaano kahalaga ito sa buhay ng Kristiyano? Gaano kahalaga? Basahin nga natin sa Gawa chapter 2 verse 37. Yung isa naman, Marcos 16:16. Gawa na? Gawa chapter 2 verse 37. Yung isa, Marcos 16:16. 2:37. 2:37. Ang sabi sa 2:37 ay nasa kabila. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin?" Anong Marcos? Ano ito? 16. Marcos, Ano, basa mo na ba? Oh, nabasa mo na. Ano na yun? Ah. Marcos 2:37. Ito Marcos 16. Akala ko kaya tumingin sa akin kasi na. Tapos na pala yun. So ang point doon ay
Oh, ang gawa, 2:37. Oo. Tapos ang Marcos 16. Kung gusto mo, unahin mo muna ang verse 15, tapos tuloy ka sa verse 16. At sinabi, 5. So, nabasa natin, narinig ninyo sa Gawa chapter 2 verse 37. Oh, tapos. Ano sabi? Magsisi kayo. Diba? Magsisi. So, ang point dito ay meron pala talagang tinatawag na pagsisisi. Ayun sa Acts 37. Parang ganito, Sister Metos, naglalakad ka sa maling daan. Ang ginawa mo, ito yung tunay na pagsisisi. Naglakad ka sa maling daan. Kita mo, maling daan. Ang ginawa mo, hindi ka na tumuloy doon. Umalis ka doon. So yun yung totoong pagsisisi. Ay, hindi na ako babalik dyan. Maling daan yan eh. Dito ako sa tamang daan. Meron kasi iba, nagsisisi. Naglalakad pa rin sa maling daan. Nagsisisi ako. Pero nandun ka pa rin sa maling daan. Mali yun. Ang talagang ano talaga, no turning back. Merong turning point. Babaliktad ka. Hindi yan ang dapat kong lakaran. Dito ako. Sa kabalihan. Halimbawa, dalawang daan. Kaliwa kanan. Sa kaliwang daan ka. Nakita mo, maling daan yung kaliwa. Dapat doon ka sa kanang daan. So, hindi ka na dumaan sa kaliwang daan, dito ka na. Habang papunta ka sa tamang daan, sa kanang daan, pinagsisihan mo, mali pala yun, mali. Meron kasi iba, dumadaan sa kaliwang daan, nagsisisi, mali naman itong dinadaanan ko. Pero doon, tuloy-tuloy pa rin sa paglalakad na sa kaliwang daan. Hindi yun ang tunay na pagsisisi. Tunay na pagsisisi, umalis talaga siya doon. Tapos pumunta siya doon sa kabila. Yun yun. Kagaya ng nabasa natin, sa chapter 2 verse 37. Acts Diba? Acts. Gawa chapter 2 37. 2:37. Acts. 37? Oo, Acts 2:37. When they heard this, they were pricked in their heart. Ito ba yun? Oh, yan yun. Ah. Di ba? Oh, Pero sa nagsisisi. Tagalog, iba rin. Tanong mo sa Tagalog ah. Sis Tagalog. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang Oh, puso diba? at sinabi Sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat nating gawin? So bakit yun? Anong question mo ba? Bakit sa 37 parang iba yung 38 pa. sinasabi? Ayun nga. Pupunta nga ngayon sa 38. 38. 38. Ito. Sige ba? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo. Di ba? Ang bawat isa sa inyo. Sandali nga kapatid ha. Sige. Oh, bago nangyayari yung 38 na yan, nagkaroon muna ng pagsisisi. O, di ba? Nagkaroon muna eh. Ibig sabihin, iiyakan mo siya, yung talagang kinamuhian mo yung ginagawa mo. Nasaktan ang kanilang mga puso. Ano mga sabi? Oh, nasaktan ang kanilang mga puso. Nasaktan sila eh. Yun yung totoong pagsisisi. Di ba? Basahin naman natin yung verse 15 at saka 16 ng chapter 16 ng Marcos. Marcos 15:16. Oh. Marcos 16:15-16. Marcos chapter 16 verse 15 verse 16. At sinabi niya sa kanila, umayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo Yun. sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So napansin mo Sister Eva, mayroong nangaral eh. Tapos sa pangangaral niya, sumampalataya siya ngayon. O, di ba? So bago ang bautismo, may naintindihan siya. Nung may naunawaan siya, sinampalatayanan niya. Kasi nga, di ba, sabi doon sa Roma, ewan ko kung nabasa niyo na yun. Paano sila sasampalataya kung walang mga ngaral? O, di ba? Basa niyo na yun, di ba? Yung Roma 10 ba yun? Di ba? So, ang point dito sa atin ay merong tinatawag na yung turning point. Ang sinasabi naman ay ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Marcos 16:16 po. O, Marcos 16:16. Mark 16:16. Kakaroon pala ng kaparusahan. 16, 15, and 16. O, so kagaya yan ng magnanakaw na
nagsisisi sa kanyang kasalanan, tapos hindi niya na isinakabuhayan, totally pagsisisi yun. Mark 16. Yung sinasabi doon sa 4:16, pwede pakibasa, Na? ng Santiago 4:16. 4:17 pala, ng Santiago. James, no? Oo. Baka. James chapter 4, Oo. Yeah. 4:17. 17 ba? 16? Oo. 4:17. 4:17. Kaya ang sinong nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. O, di ba? Di ba nabasa natin sa Bagong Tipan, sa Marcos 15:16, at saka 16, na ang sumasampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Pero ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Di ba? So basa din natin sa chapter 4 verse 17 ng Santiago, sa nakakaalam, kasi paggawa ng mabuti yun eh, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, pero hindi ito niya ginagawa, eh, magiging kasalanan niya ito. Di ba? So ang point dito sa atin ay itong unang Korinto chapter 15 verse 29. Okay. Ay, wag mo na yan. Medyo malalim kasi yan eh. Sa sunod na lang yan. Malalim na. Pero malakas naman yung boses ko, no? Oo. Dinig. Yan, malakas na yung boses ko, di ba? So, paano ang pagbabautismo ng Kristiyano? 15:20. Hindi, huwag mo na yan. Okay. Punta ka dito sa Colossus 2:12. Colosas 2:2. Paano babautismuhan ang Kristiyano? Paano babautismuhan ang Kristiyano? 12. Chapter 2 verse 12. Chapter 2, verse 12. Basa. Ito. Ano, basa? Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Di ba? Malinaw yan, di ba? Paano babautismuhan ang Kristiyano? Na inilibing kayong kasama niya. O, di ba? So, ibig sabihin, dapat ito ang sumalarawan sa isipan mo. I-imagine mo kung paano namatay si Jesus Christ at muling nabuhay. Di ba? Paano ba siya namatay? Pagkamatay niya, ano ginawa sa kanya? Inilibing siya, di ba? Di ba? Pagkatapos ng ipako sa cross, ano ginawa sa kanya? Dilibing. Hindi ba siya pinabayaan doon sa cross? Ay, pinabayaan. Hindi siya pinabayaan. Kinuha siya doon sa cross, tapos inilibing. Then, pagdating ng ikatlong araw, ano nangyari? Nabuhay siyang muli. Mula sa libingan, nabuhay siyang muli. Ibig sabihin, mula sa yung patay na yon, nabuhay na muli. So, ang tanong ko ay, paano ang bautismo ng Kristiyano? Anong paraan? Yung paraan ang pinag-uusapan natin dito. Yung pala yun. Paano ba ang paglilibing? Ilulubog mo, syempre. Ililibing mo, syempre. Di ba yung paglibing, parang may kwento yan eh. Si Jose, meron siyang among Amerikano na amo, nagtalo sila. Yung bautismo daw ay wisik-wisik lang, okay na. Sabi naman nila, hindi, ang narinig ko, sabi nila, ang bautismo, nililibing talaga yan. Hindi, wisik, pareho na yan. Huwag ka na makipagtalo sa akin, mas matalino ako sa'yo. Sabi ng amo niya, mas matalino, dami ko ng karanasan, ikaw, batang-bata ka pa. Eh siguro si Jose, mga 10 taon lang yun, 11 years old lang siguro yun. Bata eh. Eh, pagtalo ka pa, huwag ka na makipagtalo, mas marami akong alam sa'yo. Eh, isang araw, namatay yung kabayo nila, ng amo niya. Sabi ng amo niya, ilibing mo nga yung kabayo kasi, sige po amo, nilibing na niya. Kaya mga ilang araw, nangamoy. Ano ba yung nangangamoy? Inilibing mo ba talaga yung kabayo? Oo, nilibing ko.
Papunta natin. Nakita nila yung kabayo, winisikan lang, basta naaagnas lang. Di ba sabi ko sa'yo, ilibing mo? Hindi, sabi mo yung wisik, pareho lang sa libing. Winisikan mo na. Ang point doon ay, balik talaga yung wisik. Ang tama ay, ilibing mo siya. Ilubog mo siya. Di ba? So, yung sinasabi sa chapter 2 verse 12 ng Colossus na nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo ay walang katumbas nito yung sa Roma 6. Ganito ang mababasa natin sa Roma 6. Basahin natin. Roma 6. Roma 6. Ang sabi, Chapter sa 2. Roma 6, chapter 2. Chapter 2. Chapter 6 verse 2. Sorry. Chapter 6, verse 2. Verse Huwag 2. nawang mangyari, tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Verse 3. O hindi ba O ninyo? hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Verse 4. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Verse 5. Verse 5, sapagkat kung tayo ay naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan ay magkagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Verse 6. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang pinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Verse 7. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Malinaw, di ba? Kapatid, na ibig sabihin pala itong bautismo ay sumasampalataya ka, sumisimbolo ito ng kamatayan ni Jesus Christ at muling pagkabuhay. Sinasampalatayanan mo yun. Yun yung punto doon, mga kapatid. Sumasampalataya ka doon. Ano kasi, importante yung salitang pananampalataya. Napaka-importante niyan eh. Hindi ka naman magpapabautismo kung wala kang pananampalataya eh. Di ba? Ngayon, ang punto ay yung bautismo, ano pala to? Yung tinatawag na ano pala to? Yung word na bautismo, yung bautismohan ka, yung tubig, binautismohan ka, hindi yan ang naghuhugas ng iyong kasalanan. Nabautismohan, nahugasan ka ng kasalanan. Hindi yon. Kundi, sumisimbolo yon ng paglilinis ng dugo ni Kristo sa iyong kasalanan. Sumisimbolo siya. Sinasampalatayanan mo kasi siya. So hindi mangyayari yon, parang yan yung resulta ng iyong pananampalataya. Dalawang pintuan yan eh. No? Binuksan mo yung pintuan, pero bago mo buksan ang pintuan, sumasampalataya ka. Hindi mo bubuksan ang pintuan pag wala kang pananampalataya. Di ba? So nung binuksan mo ang pintuan, resulta yun ng iyong pananampalataya. Di ba? Binuksan mo yung pintuan, ibig sabihin nagpabautismo ka. So, ano naman natin, ano ibig sabihin ng Kingdom of Grace? Di ba? Sabi ni Jesus Christ. Saan nga natin mababasa yon? Malinaw, sa 4 Gospel, laging dinidiin ni Jesus Christ yun, di ba? Malapit na ang kaharian ng langit. Yung kaharian ng langit na pinupoint ni Jesus Christ dito, ay walang iba kundi Kingdom of Grace. Hindi Kingdom of Glory. Kasi iba yung Kingdom of Glory. Next time pag-usapan natin yan. Kingdom of Glory, second coming yun. Huwag tayong malito dito. Ang Kingdom of Grace ay walang iba kundi spiritual kingdom. Ang Kingdom of Grace ay biyaya ang kumakatok sa iyong puso. Yung biyaya na ito, hindi mo to gawa. Yung biyaya na ito, sa Diyos ito, regalo nga ito sa iyo, kagandahang loob to ng Diyos. Kailangan maangkin mo yon. Kailangan makapasok ka sa Kingdom of Grace. Yan yung punto dyan. Ngayon, sumasampalataya ka. Sumasampalataya ako. Pero wala ka pang masyadong nalalaman
sa ibang mga doktrina, pero sumasampalataya ka. Pwede ka bang bautismo? Pwede. Sumasampalataya ka eh. Bigyan natin example. Ganito ang mababasa natin. Bigyan natin example. Punta tayo sa Gawa. Gawa chapter 8, verse 35 verse hanggang 39. Gawa 8:35, 39. Sabi, basa? Acts 8. Acts 8:35. Nagpasimula magsalita si Felipe, Verse 35 yan. 35. Sige. Acts 8:35. Nagpasimula magsalita si Felipe at simula sa kasulatan ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. 36. Sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng eunuko, tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? 37. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ko na si Jesus Kristo ay anak ng Diyos. 38. Iniutos niyang itigil ang karwahe at lumusong sa Felipe at ang eunuko sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Kung titingnan natin yung kwento, hindi matagal na magkaibigan si Felipe at yung eunuko. Ano yan eh? Nagkita lang sila sa daan, hindi naman magkaibigan yan eh. Nagkasalubungan lang sila eh. O, di ba? Ibig sabihin nun, yung eunuko na yan, may nabasa lang siyang propesiya sa Old Testament, sinampalatayanan niya. Pero ang question is, alam na ba niya ang lahat ng doktrina? Wala, kunti lang nalaman niya. Ano lang yung nalaman niya? Yung propesiya ng Isaias. Eh dahil sa sumasampalataya siya, anong ginawa ng eunuko? So walang hadlang pala. Kahit konti lang yung nalalaman mo na doktrina sa Biblia, pero sumasampalataya ka, pwede ka pala magbautismuhan. Biblical ba yun? Yes. Biblical. Kasi nabasa natin eh. Kasi meron kasing nangangatwiran, hindi, huwag mo nang magpabautismo. Kasi wala pang alam yan eh. Walang nalalaman na doktrina yan. Eh sumasampalataya. Mahahadlangan mo ba yun? Hindi naman bata yan eh. Hindi, mas lalong hindi sanggol yan. Eunuko nga eh. Ibig sabihin, malaki ang katungkulan yan. Eunuko yan eh. Malaki katungkulan yan. Mag-ano lang muna ako, no? Mag-iba muna ako ng kwento. No? Kasi kaya noong unang panahon, kaya yan sila binabating. Actually, hindi bating yan eh. Binabating sila kasi yung mga Pilip, yung mga hari, siloso sila, ay gusto nila, masolo nila yung mga reyna nila. Kaya ang ginagawa nila sa mga katiwala nila, pinagkakatiwalaan nila sa opisina nila, binabating nila. Yan, isa yan sa trabaho niya, nabating siya. Naging eunuko siya. So, isipin, may ano na yan, may edad yan, hindi yan bata. May mataas na pagtungkulan yan sa palasyo. Yan yung taong yan. Actually, maraming kwento niyan eh. May kasaysayan na ganyan eh. Pero hindi muna tayo doon. Ang point ko lang dito is, sumasampalataya kasi siya. Sinasampalataya na niya sino si Jesus Christ sa buhay niya. Ang importante dito is, maunawaan mo, makilala mo na si Jesus Christ ang naging personal na tagapagligtas mo. Naintindihan mo na iniligtas ka sa tiyak na kamatayan? Naintindihan mo yung tatlong yugto ng kaligtasan? Di ba? Naunang yugto ay iniligtas sa tiyak na kamatayan. Ano yung tiyak na kamatayan? Walang iba kundi yung impyerno. Ano yung penalty ng kamatayan ng kasalanan? Walang iba kundi yung kamatayan, penalty. Di ba? So, iniligtas ka sa penalty ng kasalanan. Doon ka iniligtas. Ano yun? Impyerno. Di ba? So, inaring ganap ka ngayon. Ang tawag dyan ay justification by faith. Inaring kang ganap, hindi sa pamagitan ng kabaitan mo. Hindi yun. Kasi malinaw naman sinasabi sa atin sa Efeso 2, di ba? Talamak na, ano yan eh, sikat na talata yan ng mga born again, di ba, Sister Eva? Yung sa Efeso 2, yung tungkol dun sa biyaya, kayo'y nangaligtas, hindi dahil sa iyong gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. Di ba? So, sinasampalatayanan mo yun. So, ngayon,
Dahil sa nakikilala mo, habang tumatagal, nakikilala mo si Jesus Christ na sumasampalataya ka rin na inililigtas ka ni Kristo sa kapangyarihan ng kasalanan. O di ba makapangyarihan ng kasalanan? So papasok dito yung sanctification by faith. Yung pinag-aralan natin dati, Brother Ryan, di ba? Hindi lang masyado pero anyway, explain ko rin sa'yo kapatid. Pero na-explain ko na tinali, Brother Ryan. Tapos sumasampalataya ka rin na darating araw, yung corruptible body mo ay magiging incorruptible body. Mag-glorified yan. Sinasampalataya mo yun. For the future yun. So, sumasampalataya ka na darating araw, yung katawan mo ay hindi mawawasak, hindi masisira. Bakit? Tatawagin yan, maluwalhating katawan o glorified body. Wala nang kamatayan. O diba? Saan ka ililigtas? Sa presence ng sin, sa presensya ng kasalanan. Nasaan ang presensya ng kasalanan? Nandito, sa libutan ito. Sinasampalatayanan mo yun. Kaya sumasampalataya ka na meron talagang tatlong yugto ng kaligtasan. Kasi sa born again kasi, ligtas ka na ba? Ligtas na ako. Ba't ka sinisipon? Ba't ka nagkakasakit? Di ba? Yung glorified body, hindi na sinisipon yun eh. Hindi nagkakasakit yun. Bakit? Kasi glorified body na siya. So, ang punto ay meron palang tinatawag na glorification by faith. By faith, mag-glorified yung body mo. Pero hindi pa nangyari yun, mangyayari pa lang yun. Di ba? Yan, sumasampalataya ka doon. Sumasampalataya ka na iniligtas ka sa tiyak na kamatayan. Sumasampalataya ka na inililigtas ka, present tense, inililigtas ka sa kasalanan. Sumasampalataya ka rin, future tense, ililigtas ka, future tense yun. Saan na natin mababasa yan? 2 Corinto, chapter 2 verse 10 ba yun? Nakalimutan ko na eh. Saan na mababasa yan? Alin? Yung tatlong yugto ng kaligtasan. Tatlong 2 Corinto 1:10. 2 Corinto 1:10, di ba? Sinasampalatayanan mo yun. So ang point dito sa ating mga kapatid, na yung bautismo na yan, yung bautismo na yan, di ba naalala mo, Brother Romel, yung napag-aralan natin yung tatlong yugto ng kaligtasan. Alala mo yun, yan yun. Kasi baka may magtanong sa'yo, wala naman nababasa na tatlong yugto ng kaligtasan. Meron. Kasi hindi na nga tayo kailangan biblical tayo, mga kapatid. So itong bautismo pala, mga kapatid, ay ano to? Ano siya? Pintuan siya. Pag nakapasok ka, ibig sabihin, nakikita, ano yan eh, yung bautismo, resulta yan ng iyong pananampalataya. Parang mag-asawa o yung ikakasal. Kasal ka na ba? Kasal na ako. Saan ang katibayan mo? Ito, may certificate of yung marriage certificate ko, ito. Di ba? Yan yung resulta. Kaya nga ako may sing-sing eh. Di ba? May mga pictures. Di ba? May mga pictures. Sa wedding ceremony, di ba? May mga pictures yun, may mga video pa. Di ba? Yan yung resulta. Hindi mo pwede sabihin, may asawa na ako. Talaga? Anong katibayan mo? Kinasal ako. Anong katibayan mo? Hahanapan ka ng katibayan eh. So nung nakita yung video, nakita yung mga pictures, di ba? Nakita ang resulta ng iyong pagkasal, pag-asawa. Ganun din itong bautismo. Yung bautismo, resulta yan ng iyong pananampalataya. Yan yung malinaw dyan, mga kapatid. Kasi baka sabihin natin na baka may pumasok sa isipan yung mga kapatid. Ay, hindi pa na bautismohan yan. Ay, hindi pa ligtas yan. Baka may ganun na thinking ba, mga kapatid. Kaya maintindihan natin, ano ba talaga ang dinidiin ng bautismo? Ano ba talaga ang kahulugan ng bautismo, mga kapatid? So, alalahanin lang natin yung tatlong yugto ng kaligtasan, mga kapatid. Di ba? So, sino ang karapat daw bautismohan? Tingnan natin ang Mateo chapter 28 verse 19 hanggang 20. Basa? Sige, pakibasa mo. 19 umpisa? 18? Okay, yun. Chapter 28
verse 19 hanggang 20. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. May napansin kayo, mga kapatid? May napansin kayo sa pinupunto ni Kristo? Ano napansin niyo? Ganapin ang lahat ng mga bagay. Ano napansin niyo? Yung ganapin ang mga Di ba ang bagay. anong usually ginagawa natin? Nagba-Bible study tayo, di ba? Nagba-Bible study, tapos question and answer. Then, dumating yung time, sinabihan kayo, magpapabautismo ka na ba? Tapos nasa sa inyo yun. Bahala na kayo kung anong papabautismo ba ako. Pero dito sa senaryo ito, iba. Ulitin natin. Tingnan mo ha. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. May ano ba? May Bible study ba nangyari? Wala. Kailan nagkaroon ng Bible study? After nun sinabi na bautismuhan nyo sila. Kailan nagkaroon ng bautismo? O ng pag-aaral ng Bible o Bible study? Verse 29. At turuan silang sundin. Ayun, doon na nagkaroon ng Bible study. Turuan. Mag-aaral kayo. Nag-aaralan ngayon. Ito ang tamang pagsunod sa kautusan, sa mga bagay na inuutos ko sa inyo. O, diba? Parang baliktad, ano? Baliktad. Ano mo na? O, diba? Bago mag-aralan. O, diba? Isa pa na dinidiin dito ng Bible sa atin ay walang iba kundi yung sinabihan, yung kinausap ni Jesus Christ ang kanyang mga apostol na gawing alagad ay walang iba kundi yung mga may edad na. Hindi kasama dito mga sanggol kasi turuan silang sundin. Matuturuan mo ba yung sanggol? Hindi naman eh. So hindi dito pinag-uusapan yung mga baby, kundi yung mga may alam talaga, yung nakakabasa, yung nakakasulat, Nakaintindi. nakakaintindi talaga. Hindi naiintindihan yung sanggol, sabihin mo yung sanggol, binabautismo ang Krista sa pangalan, hindi naiintindihan niya yun. Pero mararamdaman niya na basa na yung katawan niya. Kasi di ba umuuha siya. Pero ang pinupoint dito sa atin, yung nakakaalam talaga, yung may unawa. So hindi kasama dito yung batang paslit. Pinag-uusapan natin dito yung may alam talaga, yung natuturuan talaga, di ba? So paano nga ang bautismo? Tingnan natin ha, dahan-dahanin lang natin. Tingnan natin sa Marcos 1, 9 hanggang 11. Tingnan natin. 9? Nang mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa Jordan. Pagkatapos niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu na bumababa sa kanya na tulad na sa isang kalapati at may isang tinig na nagmula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Ang tanong ko ay, paano binautismuhan si Jesus? Paano? Ano yung nabasa nyo? Di ba may nabasa ba kayo doon na ano? Ang sabi, isa-isahin natin ano? Sa verse 10, no? Pagtapon sa tubig. Sa 10. Ano yung nabasa Sa ninyo? nang mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya ay binautismuhan ni Juan sa Jordan. At karakarang Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu na bumaba sa kanya. Pagkaahon niya sa tubig, umahon siya. Hello po. Di ba? Umahon eh. Hindi ko lang maalala kung nasa Mateo ba yun o nasa Marcos. At maraming tubig. Sabihin, marami talaga yun. So ibig sabihin, hindi talaga pwedeng wisik yun at hindi pwedeng sprinkling yun. Inilubog ka talaga kasi maraming tubig eh. Umahon pa nga eh. Umahon. Ang punto ay basang-basa talaga siya dun. Ligong-ligo talaga siya. O, di ba? At siya, ganito ang sabi, verse 8, bautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo ibabautismuhan niya sa Espiritu. Verse 9,
Na mga araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazareth ng Galilea at siya binautismuhan ni Juan sa Jordan. Verse 10, pagkaahon niya sa tubig, umahon siya. Pwede bang sabihin o pwede bang tawagin natin na nabasa lang yung paa mo? Ano ba, nasa ilog ka pero basa yung paa mo. Pwede bang sabihin mo? Umahon ka dyan. Pwede bang sabihin ng gano'n? Hindi pwede, di ba? Parang iba pakinggan eh. Palang nabasa mo tapos sasabihan mo, umahon ka nga dyan. Pwede ba yun? Or hanggang balikat o hanggang bewang, sabihan kang umahon ka dyan. Baka pwede pa yun. Yun ang pwede. Hanggang bewang, umahon ka dyan. Ayun salitang ahon, sa salitang Griego, ay talagang hanggang bewang talaga yun. Aalis siya dun. Mula sa bewang na yun, kailangan maalis yung tubig na yun. Ahon. Hindi ko lang maano sa kasi Greek word eh. Ang point natin dito is, nabasa talaga si Jesus Christ. Ang tanong ko kasi ay, paano nabautismuhan si Kristo? Paano? Yan. Nabasa talaga siya sa tubig, mga kapatid. So, ang tanong ay, alaala ng ano ang bautismo, mga kapatid? Alaala ng ano ang bautismo? Tingnan natin ulit. Tingnan natin, dahan-dahanin natin. Balikan natin yung Roma 6, 3 at saka 4. Balikan natin ano? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Ang tanong ko kasi, alaala ng ano ang bautismo? Ayun pala yun. Alaala ng kamatayan ni Jesus Christ. Sinasampalatayanan mo yun, kapatid. Kaya ito ang kaibahan natin ng ibang doktrina. Halimbawa, may Muslim. May kausap kang Muslim. Ba't ka naging Kristiyano? Anong dahilan mo? Bakit ka Kristiyano? Anong dahilan mo? Bakit ka Kristiyano? Ang dahilan ko, bakit ako Kristiyano? Ito yun, dinescribe mong maigi. Sino ba talaga si Jesus Christ tayo? Kasi ano ang paniniwala ng Muslim sa aral ng Islam? Ano ang paniniwala nila? Malaki ang kaibahan. Ito yung paniniwala mo, balikan lang natin. Yung lagi kong ini-explain sa inyo, balikan nga natin yun. Yung sa Roma, balikan natin yung sa Roma. Roma chapter 13. Chapter 10 pala. Chapter 10, verse 9. Then 9. Chapter 10, verse 9. Sapagkat Dahanin natin sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Yun ang malinaw dun. Doon ka maliligtas. Hindi dito kung ano-ano mga paliwanag ko sa'yo na may 3 sungay tapos may umusbong na. Hindi. Para maligtas ka lang, kaya maintindihan mo yung hula. Hindi ganun. Hindi dito pinag-uusapan. Hindi, alam mo, ang 666, ganito yan eh. Para maligtas ka, Brother Romel, ito yan, dapat maintindihan mo itong 666 natin. Ganito magsimula yan. Hindi. Ito pala ang kaligtasan. Sa paano? Ito pala yan. Sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig, sa pamagitan ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Doon ka maliligtas. Ang bautismo ay nagpapaliwanag sa atin o nagpapaunawa sa iyo na nauunawaan mo, yan pala ay sumisimbolo, nagbibigay sa iyo ng paliwanag na yan pala ang meaning ng kamatayan ni Kristo. Sumasampalataya ka doon, dapat sampalatayan mo yun. Iba sa paniniwala ng ibang relihiyon, katulad ng Muslim, iba. Kasi sa Muslim, dapat sumampalataya ka na si Kristo ay hindi binuhay ng Diyos sa mga patay. Hindi na ipako sa krus. Ibig sabihin, yung paniniwalang si Kristo na ipako sa krus at nabuhay muli sa mga patay ay napaka-importante sa iyong kaligtasan. Napaka-importante nito. Ibig sabihin, pag nireject mo to, hindi ka maliligtas. Malinaw, ayun basahin ulit natin, no? Anong text yan, bro?
Alin? Lahat binabasa mo? Chapter 10 verse 10 9, verse Romans. Roman. Chapter 10 verse 9, Romans. Ayan o. Roma. At sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Ibig sabihin, pag hindi mo to sinampalatayanan, hindi ka maliligtas. Hindi ka maliligtas pag hindi mo yan sinampalatayanan. Idinidiin, ang bautismo, nagpapadiin sa'yo, idinidiin sa'yo na si Kristo ay namatay sa cross, muling binuhay ng Diyos. Yan. O, di ba? Ano nga ang tanong ko? Alaala ng ano ang bautismo? Alaala yan ng ano? Kailangan maintindihan mo yun. Ba't nga ba ako binautismuhan? Ayun yun, dapat mo maintindihan yun. Ay, doon ako nabautismuhan. Para ipaunawa sa akin na si Kristo ay ipinako sa cross, namatay, inilibing at binuhay muli ng Diyos. Yun ang kaligtasan ko. O ano mga kapatid? Kasi sa Muslim, iba to. Para maligtas ka, huwag mong sampalatayanan na si Kristo na ipako sa cross, binuhay ng Diyos sa mga patay. O mali na. Iba yan. Iba paliwanag. Iba ang doktrina nila. Delikado yun sa Biblia. Kasi ito yung kaligtasan natin eh. Hindi yan yung ano mga 6666 na yan na yung mga papapasaraw na yan. Hindi yan, kapatid. Kundi ito talaga dapat natin itong sampalatayan. Ang tanong ko dito, Brother Romel, sumasampalataya ka ba, kapatid? Ikaw, Sister Eva, sumasampalataya ka ba? Gawin mo, Sister Eva, mamayang gabi, bago ka matulog, see to it na yung asawa mo tulog na, yung mga anak mo tulog na. Tapos lumuhod ka. Tapos kausapin mo ang Panginoon, si Jesus Christ. Hanggat maaari, umiyak ka. Panginoon, iba best friend kita. Nag-Bible study kami ni Brother Alex. Walang ibang kaligtasan kundi sumampalataya na ikaw ay ipinako sa krus, inilibing at binuhay muli. Dito ang kaligtasan ko. Tulungan mo ako. Sino ka sa buhay ko? Sino ka na ikaw ay best friend ko? Sino ka na ikaw ay personal friend ko? Heart to heart talaga kausapin mo si Jesus Christ. Kasi ito yung kaligtasan natin. Alam mo, kapatid? Alam mo, Sister Eva, hindi naman ako na-convert. Hindi ako nahikayat sa Sabat. Hindi ako nahikayat sa pagkain. Alam mo kung saan ako nahikayat? Sa ganitong talata nito. Kasi naintindihan ko to sa steps of Christ. Yung pagmamahal ng Diyos. Bakit nga ba mahal ako ng Diyos? Bakit mahal ako ng Diyos? Mahal talaga tayo ng Diyos. Ngayon, si Jesus Christ, alam mo yan, higit pa sa iniisip mo na mahal ka ni Kristo. Kaya anong hadlang para hindi ka mabautismuhan? Pwede naman eh, kahit kunti lang ang alam mo sa Bible, tapos nabautismuhan ka, ituloy natin ang pag-aaral ng Bible, Sister Eva. Ayan. Ako, nung bago ako nabautismuhan nun, sabi ko, Panginoon, kasi pinag-aralan ko itong maigi, itong chapter 10 verse 9 ng si Brother Ryan ng Romans. Kailangan pala, sampalatayan ko na naipako, sa Islam, si Kristo hindi naipako, hindi napatay sa krus. Ang laki ng kaibahan. Kasi pag pinaniwalaan mo yun, hindi ka maliligtas. O di ba? Ano eh? Contradiction talaga eh. So ano ang pipiliin mo? Alin ang pipiliin mo, kapatid? Sandali lang, kapatid. Mamaya magtanong ka sa akin. Alin ang pipiliin mo? Pipiliin mo, walang iba kundi yung na-explain sa'yo na mahal ka ng Diyos. Nung naintindihan mo na yung Diyos ng Biblia, totoong nagmamahal. Hindi Diyos ng ibang doktrina, Diyos ng Quran man yan, Diyos ng Tipitaka man, kundi yung Diyos ng Biblia na mahal ka talaga yan. Alam mo yun, yung pagmamahal niya sa'yo, na sa kabila ng lahat, di ba nakita mo, Sister Eva, may nabasa ka dyan sa Biblia na iniwan niya yung 99, hinanap yung isa. O di ba? Sa kabila ng marami sila, pero hinanap yung isa. Hinanap yung concern siya sa'yo. Nakakala natin, walang malasakit siya. Meron pala. Meron pala. Yung
yung sobrang mahal ka na inaakala mo, nasa isang tabi ka na inaakala mo, hindi, mahal ba talaga ako nito? Nandun yung pagdududa mo. Alam naman natin, di ba? Nabasa natin, nag-Bible study tayo. Na yung pagdududa ay, ano yung pagdududa? Kasalanan. Kasalanan. Saan ka mababasa yun? 14:23 ng Romans. Tama naman na mag-aral tayo ng Biblia. At sa pag-aaral natin ng Biblia, hindi maiwasan na meron talaga nakakadudang bagay. Ganito yan mga kapatid, Sister Eva, Brother Ryan. Pagka ikaw pala nag-aral ng Bible at dinamihan mo yung pagdududa, tatambak lalo yung maraming contradiction. Pero sa pag-aaral mo ng Biblia, sa pagsasaliksik mo ng Biblia, dinamihan mo ang pananampalataya, sumasampalataya ka, lalong dumadami ang mga rason, lalong dumadami ang mga ebidensya. Lalong dumadami. Kasi hindi ka nagdududa, sumasampalataya ka. Dumadami ngayon, nagtatambakan yung mga ebidensya, tumitibay, nagiging haligi. Kaya kailangan maalis talaga ang pagdududa. Ngayon, saan ka inililigtas ni Kristo? Saan ka inililigtas? Sa pagdududa. So ano ang dahilan, Sister Eva? Kung bakit huwag mo na magpabautismo? Walang dahilan. Sumasampalataya ka, pwede ka magpabautismo. Sister Eva. May questions? Sige kapatid. Sabi sa Ephesians, nabasa natin, isang Diyos, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, diba? 4, 5. Eh, nung nagpabaptize ako, isang Panginoon, isang Diyos lang din ang sinasampalatayaan ko eh. Nabaptize na ako. Maganda. So, paano? Anong kailangan bang magpabaptize ulit ako? Kaya natin ano? Efeso chapter 4, verse 5. 5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So, anong point ng Efeso dito? Walang iba kundi yung sinasabi nitong isang bautismo sa tunay na doktrina. Doon isang bautismo yun. Halimbawa, ako, ito, testimony ko to sa iyo kapatid. Siguro mga ganito kakapal, o mas makapal pa dito, yung baptismal certificate ko. Kasi kung saan-saan din ako nagpabautismo eh. Saan ako nagpabautismo. Bautismuhan ako sa Saksi Jehova. Bautismuhan ako sa Dating Daan. Bautismuhan ako sa iba't ibang klaseng born again, katulad ng born again dyan sa Green Hills at dyan sa San Juan. Bautismuhan din ako dyan. Bautismuhan din ako sa Iglesia ni Cristo. Tumambak yung baptismal certificate ko. Napakarami. Ngayon, nung binasa ko ito, chapter 4, verse 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. O paano ito? Ang pinong-point pala dito sa atin na isang bautismo ay walang iba kundi yung tunay na doktrina, doon ka mabautismuhan. Sa tunay na doktrina, sa tamang doktrina. Yung 28 fundamental beliefs na pinag-aaralan natin, yan yung isang bautismo na dapat ka dyan na mabautismuhan. Katulad ni Brother Sam, dati rin siyang Baptist. Yung mga ganun ba, mga kapatid. Ang pinopoint sa atin dito na isang bautismo ay walang iba kundi hindi iba't ibang doktrina, kundi yung tamang doktrina, doon ka mabautismuhan. Isang bautismo yun. Kapatid. Isang bautismo yun. Sa tamang doktrina. Sige kapatid. Di ba sabi mo kanina sa paniniwala ng Muslim, si Kristo ay di pinakot ng Namatay sa krus. Paano nila nakilala or paano nila nasama si Jesus naman? Yung nga nakakalungkot dun, Mary Joy, na umabot sa 1 billion na naniniwala na si Jesus ay hindi na ipako, hindi namatay sa krus. At pinaniniwalaan nila na maliligtas sila. 1 billion yun. Nakakalungkot, di ba? Pangalawa siya sa Hindi siya pangalawa.
Mas marami siyang populasyon kaysa Katoliko. Kaya ikukumpara mo siya sa Catholic Church, mas marami population ng Muslim kaysa Katoliko. Marami kasi Muslim na nagpo-post sa 2 Instagram. billion ang Kristiyano kung pagsamahin mo ang Katoliko at Protestante. Pero kung Katoliko lang versus Muslim, mas maraming Muslim. So pinagsama lang yun. O pag pinagsama mo ang iba't ibang paniniwalang Kristiyano, mapa-Protestant, Iglesia ni Cristo, basta mga Kristiyano, tapos Katoliko, Adventist, lahat-lahat na yan, Mormons, marami Kristiyano. Pero kung Katoliko lang versus Islam, mas marami Muslim. So ang point dito is maraming hindi naniniwala na si Kristo ay hindi namatay sa krus. So ang malinaw naman sinasabi ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag mo ng iyong bibig, kailangan i-confess mo yun, Mary Joy, kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Kristo na Panginoon at binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. So yun ang kaligtasan natin, kapatid Mary Joy. So pinagsama-sama lang talaga. Oo. So lahat ng naniniwala kay Jesus na yung Kristiyano. Tama. Ano? Lahat ng religion na naniniwala kay Jesus ang tawag ng Kristiyano. Yes. Christian. Pero sa Kristiyano, meron ding naniniwala, bagamat Kristiyano sila, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. So half truth yun. Ang sinasabi ng Biblia sa atin dito, idinidiin sa atin dito, Sister Eva, ay makarating tayo sa buong katotohanan. Buo, hindi kalahati. Kalahati lang kasi yun. Hindi, nabautismohan ako sa born again eh. So kalahati lang yung naintindihan mo. Kasi malinaw naman ang sabi sa unang Timoteo. Basahin natin sa unang Timoteo. Basahin natin sa unang Timoteo. Ganito ang sabi. Chapter 4 at saka chapter 3 at saka chapter 2 verse 3 at saka verse 4. Sige. Ito'y mabuti at kaaya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, No? na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ayun. Gusto ng Panginoong Diyos na maligtas ka o na bautismuhan ka at ano pa? At Makarating. makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, ang pagkaunawa mo kay Kristo, tao lang. Kasi nga, Muslim ka eh. Sumasampalataya ka, nabautismuhan ka ngayon. So, nung nabautismuhan ka, may pagkakilala pa sa katotohanan, pinag-aaralan mo ngayon, Diyos pala si Jesus Christ. Yan, Mary Joy. Naka, So, 1 Timothy chapter 2, verse 3 at saka verse 4. Saka hindi importante din kung mas maraming naniniwalang Oo. hindi na ipako si Kristo. Ay, Konti man, basta naniniwala ka. basta sumasampalataya ka. Sumampalataya ka, yun ang importante. Ang pinaka-importante ay sumasampalataya ka. Di ba? Kung Doon ka maliligtas. Sumasampalataya. Diba? Kung ipinapahayag mo na si Kristo ay nabuhay. Ngayon. So, Ibig sabihin, namatay siya. Sabi ko, di ba mayroon ako libro ng Saksi ni Jehovah? Basta doon ni Papa, ayaw niya daw yan kasi di daw bukseto. Kung lilipat daw ako dito sa kasi nga, mali nga ang doktrina ng Saksi ni Jehovah. Kakalungkot, pero yun talaga yan eh. Mali ang doktrina ng Saksi ni Jehovah. Si Kristo kasi hindi Diyos eh. Diyos man siya, pero demigod. Ang pagiging Diyos niya, demigod. Alam mo yung demigod? Alam mo yung ibig sabihin ng demigod? Parang Diyos, hindi naman talaga siya Diyos, parang Diyos lang siya. O hindi Diyos yun. Hindi Iba makapangyarihan. yung sinasabi ng hindi senses na. Sinasamba nila pero hindi siya Diyos. Magulo din sila eh. Para silang saksi, para silang iglesia ni Cristo. Kasi malinaw, ang punto ng Bible, isa lang ang sasambahin mo. Diyos lang ang sasambahin mo. Ngayon, si Jesus sasambahin mo, pero hindi siya Diyos. Di ba ang gulo? Magulo yun. Magulo yun, di ba? Ang Bible, isa lang ang statement ng Bible. Isa lang ang diin ng Bible. Wala kang ibang sasambahin. Diyos lang ang sasambahin mo. Malinaw yan. Yan yung diin ng Bible. Malinaw, di ba? The Bible study kasi ako sa ano eh. Sa Saksi ni Jehovah. O, itanong mo yan sa kanila, bakit hindi Diyos si Kristo? Samantalang sa Bible, mababasa, si Kristo ay Diyos. Kasi Diyos lang ang magliligtas sa'yo eh. Hindi ka naman ililigtas ng tao eh. Alam mo, yung nagligtas sa'yo na si Kristo, hindi ka iniligtas ng taong si Jesus. Iniligtas ka ng Diyos na si Jesus. Hindi taong si Jesus ang nagligtas sa'yo, kundi Diyos na si Jesus ang nagligtas sa'yo. Kasi Diyos ang tagapagligtas, hindi tao ang tagapagligtas.
Walang taong magliligtas sa'yo. Diyos ang magliligtas sa'yo. Eh si Jesus, hindi Diyos. Paano kayo liligtas ni Kristo? Paano kayo liligtas ng Diyos? Diyos lang ang magliligtas sa'yo. Naka mo? Yes. Yan yun. Kailangan mo pa mag-aral lumubog. Oo, kailangan. Ano mo, magbabaptisin na ako. Walang Lord, praise God. katapos ang Puri pag-aaral. ng Panginoon. Kung sumasampalataya ka, walang problema. Sumasampalataya ka, kapatid. Yes. O pwede ka mabautismuhan. Ganun din si Kuya Mario. Sumasampalataya ka, Kuya Mario, di ba? Amen, praise the Lord. O, di ba? Kaya ako, sumasampalataya, naniniwala ako, pinuno, na higit pa sa siyam ang bababautismuhan. Diba? Ipag-pray natin. Di ba, kapatid? Kasi malapit nang dumating ang Panginoon eh. Malapit na talaga. Hindi natin alam ang oras. Di ba, mana natin sa paglalakad natin, katulad nito. Alam mo ba, Sister Eva, saan ako galing? Galing ako sa Cavite. Kadagaling ko lang sa Cavite. Mamayang gabi, babalik ulit ako doon kasi namatayan kami. Ano mong kinamatay niya? Brain aneurysm. Malakas katawan nun. Nursing yun eh. Graduate yun ng AUP. Brother Daniel, graduate ng AUP. Lakas. Nursing siya. 37 years old lang. Hindi natin alam ang oras. Hindi natin alam kung anong ikamamatay natin. Ngayon, hindi tayo ano yun, ang point ko, hindi ako sa nananako. Iba pa rin talaga ang babautismuhan ka. Kasi nandun yung ano eh. Nandun yung pagtitiwala mo kay Kristo. Sige, Brother Daniel, may sasabihin ka? Meron. Nandito si Sister Marivic eh. Sabi ko sa kanya, sa tagal mo nang nagmamag dyan, sa tuwing Sabado, sabi ko sa kanya, pwede ka nang bautismuhan kasi naniniwala ka naman na ang Panginoon ay nagapagligtas. Kinukontra ng iba kasi hindi pa daw siya naaralan. Nasaan na kami mag-Bible study? Tuloy-tuloy naman yung Bible study natin dyan. Tuloy-tuloy. Miss, tama pala yung talata mo, no? Tama pala yun. Kaya pagpabautismo ka, kapatid. Yung brother na Yunok, Kami ni Coachy, pwede ba magpa-rebaptize yun? Mag-test na. Kasamahan namin ito. yung Yunok, di ba? Hindi na gumugol ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. Naniwala siya, sumampalataya sa aral. Hindi yan magkaibigan. Hindi magkakilala. Hindi yan magkakilala. Sa utos ng Holy Spirit. Utos ng Holy Spirit. Nung sumampalataya si Yunok, dumating sa tubig, sabi niya, anong dahilan para hindi mo ako bautismuhan? Tama si Sister Marivic. Kaya anong dahilan, Sister Marivic? Anong hadlang? Pwede ka magpabautismo, kapatid. Sabado. At hindi na nga umuluan Kasi hindi natin alam ang oras, Brother Daniel, no? Kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam eh. Alam mo ba kung paano ka mamamatay, kailan ka mamamatay, Sister? Wala na. Hindi natin alam. Hindi natin hawak ang oras. Kailangan Di mo alam kung magigising ka pa. Paano kung babangungutin tayo? Kasi may binabangungot eh. Naniniwala ba yung Adventist na kapag na-disgrasya or mabilis kinukuha yung buhay ng mabuting tao sa masamang tao? Naniniwala ba? Anong masasabi mo dyan? Anong ibig mo sabihin, naniniwala ang Adventist na pagka mabuting tao, kinukuha ka agad? Yun ba ibig sabihin? Ay, sana kunin ka na ni Lord, yung ba yun? Ibig sabihin tayo, masasama tayo, hindi pa tayo kinukuha eh. Kasi sabi daw nila kapag masama ka, hindi ka daw muna kukunin na gusto daw ni Lord. Sabi-sabi lang yung kapatid. lang yun, ano? Tinanong ko lang. Ang prinsipyo ng Adventist, dapat lagi kang handa. Dahil anumang oras na walagutan ka ng hininga, nakakasiguro ka pagdating ni Kristo, nasama ka sa walang buhay. May point. Yun ang pinakamabuti. Importante, sumasampalataya ka, kapatid. Saka yung sinasabi yun, ng mga taong galit sa'yo, sana kunin ka na ni Lord. Hindi ka naman galit, Mary Joy, di ba? Hindi naman. Pakikinggan ba naman yung panalangin na gano'n? Oo, hindi yung pakikinggan. At saka yung may galit sa puso, ano yun, hindi maliligtas yun. Kailangan wala kang galit parang sa magnanakaw puso. din yun. Oo. Panginoon, ngayon na ako magnanakaw, hindi na ako uulog. Ligtas mo ako. Parang gano'n din yun. Nalala mo, Sister Eva, yung kwento doon sa Lucas, yung mayaman, sabi ng mayaman, marami ka ng kayamanan. Magpakabusog ka, magpakayaman ka. Tapos sabi, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. Hindi nakahanda eh. Yan sa Lucas, di ba, pamilya naman sa inyo yan. Di ba, pamilya na, anong oras na? O, hindi, pagkatapos mo ka. Diba? Pagkatapos mo ka, may idulog. So, tinawag siyang hangal. Bakit tinawag siyang hangal? Kasi,
Hindi siya handa. Kailangan paghandaan natin. Paghandaan natin, kapatid. Ngayon, yung pagpapabautismo mo, inihahanda mo ang iyong sarili. Tinatanggap mo si Jesus Christ na wala lang ibang magliligtas sa iyo sa tiyak na kamatayan. Ililigtas ka sa takot, ililigtas ka sa kabalasan, ililigtas ka sa kagulmihanan, sa lahat ng pangit na guni-guni, ililigtas ka ng Kristo doon. So handa ka ngayon, hindi ka katulad ng sinasabi doon sa Lucas na mangmanghangal. Brother Daniel, Liligtas tayo sa second death. ililigtas tayo sa second death. Yun ang pinaka-punto. Yun ang pinaka-punto doon. At saka hindi lang pa ito, kapatid. Naalala nyo yung binutismuhan si Kristo nung ito, na bumaba ang Espiritu sa kanya na sa formang kalapati. Bagamat hindi ito mangyayari at hindi nangyayaring literal sa ating mga kapanahon, mga kapatid, na ang mga nagpabautismo bagat tumanggap kay Kristo ay binababaan ng kalapati. Napakalaking pagbabago ito, lalo tinanggap ko si Kristo. Una, bibigyan, pag nagdesisyon kang tanggapin si Kristo ng pabautismo, tinanggap mo siyang personal tagapagligtas, sabi, bibigyan ka ng isang bagong puso. Kung dati ikaw matampuhin ka, oras na tinanggap ng pabautismo, isa to sa babaguhin. Yung matitigas na puso, pinalalambot niya. Pangalawa, bibigyan ka niyang isang bagong pag-iisip. Kung nag-iisip ka ng mga bagay na sana yumaman ako ngayon para hindi na ako naghihirap, sana tumama ako sa loto o sa sugal o ganito, papalitan itong pag-iisip na ito, mga kapatid. Anong iniisip? Anong bang inisip ng mga alagad ng Diyos? Gusto niya makarating sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, iba na ang mga makakahiligan natin. Kung tayo nanonood ng mga pelikula sa Netflix o ano pa man, nanaisin natin manood sa mga religious na films. Kasi ang isip natin nakapokus na sa langit, hindi na dito. Pang-apat, shortcutting ko na ng mga. Ang pag-ibig natin hindi nakasalungat ng kautusan. Ito ay naayon na sa kautusan sapagkat sinasabi sa 1:4, ang nagsasabi na kikilala si Kristo at hindi sumusunod sa kanyang utos ay sinungaling. Hindi ko sinabing sinungaling kayo At sa panguli, bibigyan tayo ng pusong mapagmahal sa kapwa. Kung dati galit tayo sa ating kapitbahay dahil mabunganga, dahil sa problema sa kanilang pamilya, oras na tinanggap sa atin si Kristo, sabi ng Apostol Pablo, si Kristo na ang ikinabubuhay ko. Maiintindihan mo na yung nagbubunganga mong kapitbahay. Di ba? Mayroon ka ng pag-ibig sa kapwa. Nadaanan mo na tapilok, hindi ba kabangon? Galit naman ako dyan. Maraming atraso niyan. Kapatid, hindi na yun ang gagawin mo. Aalalayan mo na siya. Yun ang mga pagbabago na basic na mangyayari sa mga nagpabautismo na tumanggap kay Kristo, kapatid. Napaka-important ito. Alam mo bakit? May kliyang brand. Karamihan sa mga nakulong, kapag lumabas, sabi nung kapitbahay, lumabas na pala yung holdapper. Naku, prewisyo na naman yan dito. Holdapper yan, nabalitaan ng holdap na naman. Ano sabi nito? Hindi na ako magtataka kasi holdapper talaga yan. Pero pag lumabas sa kulungan yung isang holdapper na tumanggap kay Kristo at nabago ang puso, nabago ang hilig, pag-iisip, at mapagmahal na sa kautusan at sa kapwa-tao, ay, buti pa yan kahit nakulong, nagbago. Di ba? Dalawang bagay lang lagi, kapatid, ang pupuntahan natin. Kapag hindi nagbago, wala ang Kristo. Kapag nakita silang bumalik sa dating bisyo, sasabihin, hindi na kami nagtataka, masamang tao talaga yan. Pero doon sa isang masamang tao na tumanggap pag iso nagbago, praise the Lord, hindi na siya holdapper. Kita mo, mga kapatid, yan ang pagbabago ng tumanggap. Kaya napakahalaga ng isang tumanggap ng bautismo kay Kristo sapagkat ang laki ng pinagbabago. Tuloy tayo, no? Ano ang sinasagisag ng bautismo, kapatid? Basahin natin ang Galatia 3:27. Galatia 3:27. Basa? Sige, basa.
3:27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. So, nakita niyo? Ang tanong ko kasi ay, ano ang sinasagisagan ng bautismo? Ayan pala yan. Pagka binabautismo ka, ibinibihis mo si Kristo. Ano pa ang pagdidiin dito? Chapter 22 verse 16 ng Gawa. Chapter 22 verse 16 ng Gawa. 22, Verse 16 ng Gawa. 16, Gawa. 16 ang gawa. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan at tumatawag sa kanyang pangalan. Yon. Ang punto ay, yung bautismo, hindi siya humuhugas o naglilinis sa atin. Ito ay isang sagisag na yung tumutubos na dugo ni Kristo, yun ang lumilinis sa atin. Nakuha yung mga kapatid. Nakuha mo, Sister Maribel. Yun yung punto, mga kapatid. Diba, Brother Ryan? So, ito ay isang patotoo, mga kapatid, na katulad ng isang seremonya sa kasal, tungkol sa isang hindi pa natatagalang pagbabago ng kabuhayan, sa paglalakip ng kabuhayan ng isang tao kay Kristo. Tulad ng sinabi ko kanina, ikaw, may asawa ka na ba? May asawa na ako. Anong katibayan mo? Papakita ko yung katibayan ko na may asawa na ako. Ayan, kasal ako. Kasi meron kasi sabi, may asawa na ako. Yung pala, live-in partner pala yun, hindi pala yung kinasal. Hindi yun ang punto dito sa atin. Ang punto dito sa atin, yung bautismo, yun yung patutoong pangmadla. Nakita ka ng mga tao nasaksihan ng mga tao ay bona fide, na sumasampalataya kay Jesus Christ. Bakit? Kasi nakita ko yan ang bautismo. So, mag-i-entertain na ako ng mga questions. Question na daw. Kasi 3:30 na pala, Malapit na. 3:30 na pala. Kasi may meeting daw rito May meeting. Birthday Birthday na. Questions, mga kapatid. May idadagdag ka, Brother Daniel? Brother Sam, may idadagdag ka? Ang bautismo ay kailangan maintindihan din nila sa sinabi mo, spiritual marriage. Tama, Loyalty. Paano ka maging loyal sa asawa mo kung hindi ka na nakasal? Hindi ka na nagkaroon ng marriage certificate? Walang katibayan. Hindi ka maging loyal sa maging asawa mo. Kasi nag-asawa ka kay Kristo. Ang simbolo nun. Spiritual marriage. Parang ang dating, Loyalty. pag hindi ka nakasal, napakalaking posible na mambabae ka at hindi ka pwedeng sabihan, nangalunya ka kasi hindi ka naman kasal Diba? Malaki ang posibilidad, Sister Mentos, diba? Kailangan talaga kasal kayo. May loyalty. May loyalty. Saka, Matutunan sa pag-ibig. Hindi, bautismo ang paksa natin, hindi kasal. Sampu lang yung kasal. Usapan na kanina. Pero yung topic, iba na. Yung topic sa atin. Yung tanong ko lang, Hindi, sandali lang. May travel. Sige. yung tanong ko lang, sa iglesia, bawal umibig doon sa Katoliko. Ano naman ang sa Sabatista, ano naman ang pagkila pwede? Sa Iglesia ni Cristo? kung ano yung stand ng Sabatista. Ano naman Hindi, sa Bible, sabi sa Bible, bawal makipamato ng hindi ka pananampalataya. Halimbawa ako, Adventist ako. Sabi sa akin huwag mong ligawan yan kasi hindi naman Adventist yun. Huwag mong pakasalan yan. So ang gagawin ko, Bible studyhan ko siya. Nung naintindihan niya, naunawaan niya, pabautis mo siya, pwede na kami pakasalan. Papakasalan mo. Ipapaptize mo muna. Yun ang prinsipyo ng Biblia. Yun Pag ang hindi ka prinsipyo ng pananampalataya, Kasi, darating kasi ang time na, halimbawa, magkaroon na kayo ng mga supreme, Sister Eva, malilito yung mga anak mo. Ay, si tatay, Adventist, si nanay, saksi niyo ba? So, nalilito ngayon sila kung saan ba't gano'n?
Malilito sila. Hindi lang malilito pati, dapat nasa tama kang Oo, yun na nga. pananampalataya. Kaya nga, dahil sa wala sa pananampalataya, nalito nga eh. So para hindi malito, Parang ako na. parang yung sa'yo, mga kapatid. Kaya laksan mo talaga yung pananampalataya, Brother Romel, na makuha mo sila. Laksan mo pananampalataya. Eh, ito na yun, So, kapatid. sa Brother kapwa Romel. Adventist lang talaga. Oo nga, sa Yun kapwa talaga. Adventist mo talaga. Ah, okay, okay, gets. Pero sa akin, kapwa, SDA din yun yung akin. Pero ibang doktrina. Pero SDA. So, yun nga. Baka malito ka kapatid ha. Gusto ko lang tuloy lang ng Bible study. Baka malito ka sa Ano na yung iba? Eh, ganito kasi kapatid, baka naisip mo, may mga nakakilala ka, yung lalaki, Seventh Day Adventist, yung isa, Iglesia ni Cristo. May mga instances kasi dito na yung mga converted lang, bago sila na-converted, ang kalagayan nila, ganun na talaga. Pero dun sa mga binata at dalaga na nakamembro sa iglesyang ito, ang advice ng Biblia, dapat kapananampalataya ang mga pangasawa. Sa Roman Catholic. Ngayon, halimbawa, isang binata o isang dalaga, merong nakakaugnayang hindi ka pananampalataya, dapat mo hikayat siya. Ito, ito na na-capture ko lang sa YouTube Academy. May may doctrine din pala na no, na yung pag-baptize, hindi, Eh, sandali lang kapatid ha. Sandali lang muna. Sige, basahin mo yung ikalawang Korinto 6:14. Basahin mo, ikalawang Korinto 6:14. Sandali lang kapatid ha. Para mas maintindihan niyo. Ikalawang Korinto 6:14. Basahin mo, basahin mo. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14. Bagong tipan. Ikalawang Korinto, sige, ikaw na lang babasa. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, Yo. sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag at kadiliman. Diyan namin binase yung pananampalataya. Sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14, Sister Eva. Naintindihan mo? Huwag daw makialam. Ano ba, ikaw, iba yung paniniwala mo, hindi dapat ako makipamatok. Hindi pa paniniwala ko eh. Doon na ako makikipamatok sa kapareho ko ng pananampalataya. Naka mo, Sister Benjo. Sige, Brother Ryan. Oo, may nagtanan na kayo. Hindi ko lang alam siguro kung baptist yun or parang sinabi niya yung ano to, yung hindi to literal na ano to, na baptism sa water. Dapat to baptize yung ka sa spirit, sa spirito. Literal kasi umahon nga si Kristo sa tubig. Literal yun. Hindi naman, paano kung symbolikal yun, ano ibig sabihin ng umahon? Kasi galing sa, Paano kung ikinamatay no for example, hindi siya baptized sa water, pero yung pananampalataya niya, Baptized ng Holy Spirit. kumbaga parang ano talaga siya, mas okay pa nga, mas converted pa nga siya kaysa sa mga nag-baptize sa water eh. Oo. Oo. pero hindi siya nabautismuhan. Hindi na baptismo na nasagasaan. Alam mo ano din, para sa akin, pasok yun sa case-to-case basis. Kagaya nung dalawang salarin sa krus na kasama ni Kristo. Di ba? Tinanggap niya si Kristo, pwede pa ba siyang bautismuhan? Hindi na. Yung mga bedridden na tumanggap kay Kristo, pwede pa ba siyang bautismuhan? Hindi na. Puso na lang ang binabasehan doon ng Panginoon. So, case-to-case basis. Case-to-case basis yun. Kasi may Ang point share na- ko lang yung isang ka-office mate ko kasi born again naman. Yung nag-crusade sila, nag-crusade sila sa Paco, Manila eh. Tapos may matandang babae na parang yun, binible study siya, pero good for parang nanampalataya na siya, magpapabaptize na siya dun sa sa sekta nila. Pero pagbalik nila Patay na. ulit, patay na. Pero tinanggap naman niya to yung Depende sa kaso. Ano ba, may sakit na. Wala problema ron kasi may sakit na eh. Kahit hindi mabautismuhan yun kasi hindi na maano. Pasok yun doon sa case-to-case basis. Pero ikaw, malakas ka naman, wala kang Oo. sakit, makakatakbo ka. Ang sabi dito, Kailangan mo talaga born again. anong hinihintay mo? Anong dahilan mo? Kailangan mabalik ka sa pambata na walang kasalanan. Diba?
So, ipag-pray muna natin yung pagkain natin. Okay, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Inyong po kaming sinamahan. At sa pagkain sa aming hapag, ito po inyong bindisyonan upang maging kalakasan ng aming pisikal katawan. At pagpalain ginawa ang naghanda. Salamat po sa pagtulong. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Wait lang naman, kung ano pwede magsabi. Yun na yung paligid May tanong ka pa, Mary Joy? Baka daw may gusto na